Yan. Good morning, Kong Ridon. Good morning, Kong. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita. Nakot, natanggap niyo ba yung subpoena? Abay, kinason ako ng criminal case. Nagsampa na ng criminal case ang second gentleman attorney Mansa Carpio sa inyong mga members dyan sa Justice Committee, ayan, AMLAC at Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil na po nilabag nyo ang Bank Secrecy and Data Privacy Laws, Congressman. Well, una ho sa lahat, kung nagkaso ho sila, hindi ho ng perjury, nagkaso ho sila, nagre-reklamo sila, meron daw hong disclosure, edi parang inamin ho nila yung mga billion, ano? Di ba? Inamin nila yung 6.77 billion na total transactions ho ng mag-asawa, inamin ho nila yung 4.4 billion na pumasok ho sa mga accounts nila, inamin ho nila yung 1.5 billion na lumabas ho sa mga accounts nila. Kaya nga, ngayon, ang magiging tanong na ho, saan galing yung billion na bilyong pera at saan po napunta po yung mga pera na ito? Lalo tigit, sila po ay mga abogado, sila po ay public official, at meron silang mga naluluging negosyo. So, maganda na nag-file ho sila. Dahil hindi na ho natin pagdedebatihan kung totoo o hindi ito po mga numerong sumambulat po sa bayan noong nagdaang pong linggo. Hindi ba ito makaapekto sa pag-assess dito sa mga ebidensya ng iharap nyo sa impeachment complaint, Congressman Ridon? Dahil kumbaga may bahid na ito. Ayan, baka mapagdudahan. Baka mamaya ay makaapekto ito sa credibility ng inyong investigasyon. Kaugnay dito sa mga sinasabing ill-gotten wealth o kaya suspicious wealth ng mag-asawang vice-presidente. Wala ho yung ka-epekto. Inaasahan na ho nga namin dapat mababasura ho ng piskalya yan sa pinakamagang panahon kasi wala naman humbatayin yung reklamo nila. Ang sabi ho nila, dapat ho may confidentiality, absolute confidentiality, pero hindi ho nabasa ng abogado niya na may susunod pong paragraph doon sa sinasabi nilang confidentiality. Meron pong information exchange sa pagitan po ng mga opisina. Kasi nga, kung yun ho yung magiging posisyon niya, edi wala na ho maimbestigahan ng money laundering. Hindi ho ba? Sa atin po nga mga batas. At again, yung po nga subpoena sa AMLAC, ito po ay hindi nakabatay sa batas. Ito po ay nakabatay sa konstitusyon. Dahil ito po ay nagmumula doon sa kapangyarihan po ng Kongreso na makahingi po ng mga dokumento para sa isang impeachment proceeding. So, hindi ho yan na nag-a-apply sa atin po nga impeachment proceeding sa kasalukuyan. No? Ganyan ho yung ginawa natin sa SEC. Ganyan ho yung ginagawa ho natin ngayon sa BIR at iba pang mga opisina. Hindi ho ito nagmumula sa AMLAC law, ito po ay nagmumula mismo sa atin pong konstitusyon, ito pong poder para humingi ng mga dokumento at yung order na maglahad po ng mga impormasyon. May mga nagsasabi, Congressman Ridon, ng mga abogado na dapat na po yung Bank Secrecy Law dapat na po sa proper impeachment court lamang sa Senado at hindi po sa Kamara dito sa inyong investigasyon. Hindi rin totoo yun kasi napaka-specific ho nung Bank Secrecy Law. Isa ho doon sa exceptions ng Bank Secrecy Law ay mga impeachment cases. Ang pagtingin ko ho, pagka-initiate po ng impeachment papunta sa House Committee on Justice, meron ng actual na kaso. Bakit may kaso? Pinapasagot na ho yung respondent. May naglalatag na ho ng mga ebidensya. Meron hong complainant, hindi ba? Basically, pagkakaso na ho yun. So, I think within the House proceedings and in Senate trial, yan po ay nagko-constitute ng impeachment cases already, which is an exception of the Bank Secrecy Law. So, ibig sabihin, under AMLA on confidentiality, under data privacy, yung po nga Privacy Commission, ang sabi ho nila, wala akong problema dyan ho sa ganyan po mga usapin. Basta, meron pong lawful orders at ito po ay para ho sa pagsisiyasat sa mga sangkot ho talaga sa mga suspicious at covered transactions. So, wala akong batayan talaga. Ito pong kaso ni Attorney Carpio. So, Kong, kumbaga, in short po, naninindigan tayo na yung proseso o yung ginawa na pag-check sa kanilang mga accounts ay ito po ay nasa batas at legal. Wala pong nilabag. Wala ko talaga nilabag. Actually, isa pa ho sa mga palusot nila, pribadong tao daw si Attorney Carpio. Yan. Ordinaryo, sabi nga nila kapon, ordinaryong mamamayan lang ho daw si Attorney Carpio. Pero hindi ho totoo yun. Una, asawa ho na yung pangalawang pangulo. Pangalawang pinakamataas na tao sa bansa. Pero yung po mga sinusumito ho nilang dokumento,
magkasama sila eh. Yung ITR ho nila, joint filing ho sila doon. Yung pong salian po ng pangalawang Pangulo, yung mga pag-aari po ni Attorney Carpio, nakalista po ron. So, papaano ho natin sasabihin ngayon na sa AMLAC, hindi ho pwedeng silipin yung pong mga transaksyon noong pong asawa po ng pangalawang Pangulo. Lalo tigit, kung ganyan yung posisyon nyo, di lahat po ng mga illegal, halimbawa ng mga transaksyon ng isang mataas na opisyal, ilalagay ko na lang ho sa asawa ko. Kasi hindi yan pwedeng silipin dahil ordinaryong mamamayan lang ho. Pero ano ho bang prinsipyo ng pag-aasawa? Ang pag-aari ng isa ay pag-aari ng pangalawa. Hindi ho, pag-aari ho ng magkasama po yun, ng mag-asawa po yun. Ayan, conjugal Conjugal property, ika nga. Ayan, oo. Pero Congressman Ridon, bukas po ay may hearing. Ayan, ang issue yata rito ay yung ginawang threat ni VP Sara laban sa Presidente, First Lady at dating Speaker Romualdez. Meron bang mga testigong harap bukas na patunayan itong mga ganitong aligasyon laban sa Vice Presidente, Congressman? Well, katulad po ng pagdinig po ng nakaraan kung saan ang dokumento po ang nagsalita. Bukas ho, papanoorin ho natin muli, no? Yung pong pagbabanta mismo, yung pong video documentation ng pagbabanta mismo ng pangalawang Pangulo sa atin pong Pangulo. Doon dahil nakita ho talaga natin na ito po ay klarong pagbabanta. No? At yun po yung una. Pangalawa, isasalang ho natin NBI Director bukas kung meron ho siyang updates doon sa kanila pong pagsisiyasat. Protocol po sa pagbabanta po na ito. Ayan, meron nga bang informasyon ang NBI na meron na pong nakontrata na para isagawa itong assassination attempt, assassination plan, Congressman? Hindi ko pa ho alam yung particular na detalye. Maganda ho siguro, antayin ho natin. Yung pong pagkakalatag po bukas. Kung meron akong pahabol dito po sa impeachment, kailan pong tinatayang matatapos or target na matapos po yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Bukas ho, actually, bukod ho doon sa pagsasalang ho ng banta, pangalawa, pagdidesisyonan po kung bubuksan ba yung mahiwagang box ng BIR, no? So, magdidesisyon ho doon kung bubuksan publicly, kung bubuksan ho in executive session, o ipapadala na lang po sa Senado para sila na ho yung magbukas. So, yun po yung pangalawang gagawin ho bukas. At pangatlo, magkakaroon na ho ng pagboboto o na probable cause sa hapon po ng pagdinig po natin. Ayan, abangan natin yan na Abangan natin bukas. bukas. Maraming salamat, Congressman Terry Ridon sa mapaliwanag. Thank you and good morning. Thank you, Kong. Maraming salamat. Magandang umaga. Kaibigan, Congressman Terry Ridon, kinatawan ng Bicol Saro Party List.